Mismong si Danny Ainge na nga po ng Utah Jazz mga idol ang nagsabi sa front office ng Golden State Warriors na ang nag-iisang paraan lamang upang makuha nila si Lauri Markkanen sa isang trade ay kung ibibigay nito sa kanila sina Jonathan Kuminga, Moses Moody, Brandon Podziemski at multiple future draft pick kapalit si Lauri Markkanen. Sa madaling salita, hawak nga po ng Warriors ang huling desisyon at ang kanilang kapalaran kung ano ang mangyayari next season. Marami nga po sa mga fans ng Warriors ang nagsabi hindi nga daw fair ang nirequest na trade package ng Utah Jazz. Napakagahaman nga daw po ni Danny Ainge since alam nga po nila na desperado ang Warriors na makuha si Markkanen. Ngunit kahit anuman gamin ng Warriors, wala rin naman sila ditong magagawa para baguhin ang desisyon ni Danny Ainge. Ang kailangan lamang nga po nilang isipin ay kung worth it nga bang isakripisyo ang kanilang tatlong batang player at future draft pick para lamang kay Lauri Markkanen. Well, kung gusto nga talaga ng Warriors na magkampiyon habang nasa prime pa si Stephen Curry, hindi sila magdadalawang isip na i-trade ang mga ito sa Utah Jazz. Ngunit kung iisipin nga po nila ang kanilang future, lalo pat patanda na rin naman si Stephen Curry at Draymond Green, wala silang gagawin kundi mag-stick na lamang sa kasalukuyang lineup. Samantala, kahit man nangungulelat ang Los Angeles Lakers sa paggawa ng move o trade, ginagawa para naman na general manager na si Rob Pelinka ang lahat ng kanyang makakaya para makakumbinse ng isang team na makikipag-trade sa kanila. At isa dyan na patuloy nilang kinakausap ay ang Portland Trail Blazers. Sa katunayan, bagamat man ilang beses na silang hindi nagkasundo sa trade na Jeremy Grant ay nakikipag-negotiate pa nga ito. Ayon nga sa inilabas na balita ng isang insider, una nga sana ditong inoffer ng Lakers ang kanilang mga players na sina D'Angelo Russell, Jalen Hood-Schifino, Jackson Hayes, Cam Reddish at dalawang future second round pick. Ngunit tinanggihan nga agad ito ng Blazers noong nakaraan since dalawang future first round pick lamang ang kanilang preferred na makuha imbes na second round pick. Ang problema, tutol rin naman dito si Rob Pelinka at nag-counter offer na lamang sa Portland ng bagong trade offer na sina D'Angelo Russell, Jalen Hood-Schifino, Jackson Hayes, Cam Reddish at isang future first round pick at isang second round pick. Sa ngayon, hinihintay pa ng Lakers ang magiging sagot dito ng Blazers para malaman kung ipapagpatuloy pa nila ang negosasyon o ititigil nila ito ngayong off-season. Sa kabilang banda, hirap pa rin naman nga talaga ang Lakers na makakuha ng panalo sa Summer League. At ang masakit pa dyan, patuloy rin naman nga sa pag-struggle si Bronny James matapos lamang itong makapagtala sa kanilang last game ng 2 points, 3 rebounds kontra sa Boston Celtics at 0 out of 3 naman sa 3-point line na merong minus 22 na efficiency ratings. Kaya ginamit nga ito ng mga fans, analyst, haters para batikusin siya at ang kanyang ama. Maging ang ilang mga NBA player, meron na rin naman nga pong napansin kay Bronny kagaya na lamang ng Finals MVP na si Jaylen Brown ang sabihin nito na hindi pa rin nga daw NBA ready si Bronny. Yes mga idol, isa nga si Brown sa mga nanood ng laro ng Boston at ang Lakers at habang nakikipag-usap nga ito sa kanyang mga kasama, huli nga sa camera ang pagsabi na hindi pa rin handa si Bronny sa NBA. Kaya dahil dyan, agad nga siyang nag-trending at nag-viral sa social media. Meron nga ditong nainis sa sinabi ni Brown, ngunit mayroon rin naman ngang sumang-ayon sa kanya since simula nga nang sumali si Bronny James, nahihirapan nga ito ng husto na makasabay sa ibang mga players. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.